I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Nako, mga kababayan. Mayroon tayong breaking news video for today. Naks naman. Shout out sa inyo mga beswa. Hello sa mga Marcos loyalists, supporters, Filipino and OFW. Kumusta po kayo? And shout out of course, nako, yan ang sinasabi natin. Masyado tayong garapal sa mga pinagsasabi natin na walang pakundangan. Nakala mo pag-aari mong Pilipinas, yan ang resulta. Ngayon, ginising nyo ang tahimik na Pangulo. Akala nyo weak leader talaga ayan, tuloy. Nga kayo ngayon. Basahin po natin mga kababayan. Ang sinabi dito mga kababayan ng People's Unite, formal na tinanggap ng Office of the Vice President, OVP, ang subpoena mula sa National Bureau of Investigation sa tanggapan ng OVP sa Mandaluyong City ngayong Martes ng tanghali, November 26, 2024. See? Ano na? Ano guys, ang kapalagayan nyo dito? Hindi nyo malang inisip, Pangulo ang kinakalaban nyo. Di ba? Hindi kayo ang pag-ari ng Pilipinas para mag-asta kayo na kayo ang mas magaling. Di ba? Kayo ang mas perfect. Nako Hiling ng NBI na humarap si VP Sara sa NBI headquarters sa Maynila sa Biyernes, November 29, kaugnay ng investigasyon ng kawanihan sa mga reklamong grave threats at posibleng paglabag sa Anti-Terrorism Act. Ayan. Di ba? Sana may magsampa for disbarment sa kanyang guys. Tuloy. Ang sinabi dito guys una ng hiniling ng NBI sa Facebook na i-preserve ang video ni VP Sara kung saan sinabi niyang kumukontrata na siya ng tao na papatay sa presidente, gayon din kina First Lady Lisa Marcos at ang House Speaker Martin Romualdez para magamit itong ebidensya. Ay nako, obvious na obvious. Di ba? May kakayahan yan pumatay ng tao, mag-hire ng tao. Siyempre, sanay na sila sa ganyan Yung papa niya nga pumapatay ng tao, di ba? Yung hitman niya, sino bang hitman ni Digong? Sige nga. Yan, si Bato-Bato, si Las Cañas. Di ba? Sila na nagsabi. Utos ni Mayor. Tuloy. Isisilbi sana ang subpoena kay VP Sara nang dumalo siya sa pagdinig ng Kamara nitong Lunes, November 25, pero gabi na nang makarating ang mga tauhan ng NBI sa Batasan Pambansa sa Quezon City. At habang nakikipag-ugnayan sa House Sergeant at Arms ay nakaalis na ang Vice Presidente. Diba? Kaloka kayo Ito si Sara kasi. Ewan ko dito sa babaeng ito. Ano bang mga utak ang mayroon dito? Feeling ito guys feeling entitled. Ngayon dito ibabase nyo ang pag-uugali ni Sara kung siya ay magiging presidente ng Pilipinas. Tingnan nyo. Yung house nga feeling feeling siya ang may-ari ng House of Representative Kini-question pa yung rules ng house. Di ba? Sabi ni Congressman Chowa, akala mo kung sino ito. Mga kababayan dapat dito sampulan sabi, kill order VP Sara. Ayan, ipinatawag ng NBI sa November 29. Naisilbi na ang NBI Special Task Force ang subpoena para kay Vice President Sara Duterte ngayong Martes, November 26, kaugnay ng isinagawang investigasyon tungkol sa pagbanta niya sa buhay ng presidente. Hindi basta-basta yung banta na yun, Biro mo, pag namatay siya, sabi niya kasi, may planong papatayin daw kuno siya. Kaya pag namatay daw siya, patayin nyo si BBM. Kaya may kinausap na daw siyang nag-hire siya ng hitman. Sino man na magtatangka dito sa buhay ni Sara? Sige nga. Walang magtatangka sa buhay niya. Wala tayo sa panahon ni Duterte. Kung sa panahon ni Duterte, pwede. Kaso lang ang administrasyon na ito, sabi ni Congressman Honghon, hindi pumapatay ang administrasyon ngayon. Hindi katulad ng ibang administrasyon. Mahilig sila magtukhang.
Ganon. Sa Marcos administration, very safe tayong lahat. At fair ang batas ngayon. Ngayon, dito nyo makikita. Sasabihin nyo, walang kwenta ang batas sa Pilipinas. Ngayon, sa Pangulong Marcos Jr., under the Marcos administration, may kwenta ang batas. Bakit? Ayan si Kibuloy, di ba? Nakulong. Si Alice Go, tumakas. Pinabalik sa Pilipinas. Di ba? Kayo naman, masyado kayong minamaliit ang kakayahan ni Pangulong Marcos Jr. Di ba? Ang batas ngayon para sa mga tao, na talagang balasubas. Yung mga tarantado, gumagawa ng kasamaan, bumapatay ng tao, hahabulin kayo ng batas. Yun ang batas ngayon, mga kababayan. Walang kinikilingan, sabi ng GMA. 'Di ba? Sabi ng iba, yung batas ngayon, batas sa Pilipinas walang kwenta. Pag mga mahirap na tao, diretso kaagad kulong. 'Di ba? Ganoon Kaso minsan, mga kababayan, ang mga nahuhuli kasi, naaaktuhan sila na talagang pumapatay. Natural, diretso kulungan. 'Di ba? Yung iba, naaktuhan. Nagbibenta ng droga. 'Di ba? Alangan naman, pagpaliban mo pa ang 2 araw bago mo ikulong, no? Hindi. Diretso kulong. Kasi, malaki akto mo nakikita 'Di ba? Hindi lang po ganyan ang pag-iisip natin. Dapat isipin din natin itong mga nahuling mga kriminal na maliliit, nasa baba, aktong-akto naman ginagawa nila. Natural na diretso yan sa kulungan. 'Di ba? Ito fair na. Ang batas para sa mahirap at sa mga mayayaman. Sino man, walang kinikilingan, mambabatas ka man o mataas na opisyal, basta nagkasala, panagutin. Mananagot siya. Hahabulin ka talaga ng batas. Ito ang problema dito sa mga ito. Ito si Sara, nasasanay lang yan talaga sa Davao. Pero hindi niya pwede dalhin dito yan sa nasyonal. Ayan so pena niya guys. Subpoena. Honorable Sara Zimmerman, Duterte curfew, Vice President, Office of the Vice President of the Philippines. Ayan. Ito na makikita yan sa Mandaluyong yung office niya, di ba? Yan mga kababayan. Huwag na natin basahin. Basta yan na yan. So, ano po ang kapalagayan nyo mga kababayan? Ako, pag nagkasala ka at lumabag ka sa batas, di panugutin mo, harapin mo. Kaya abangan po natin itong pagharap niya sa investigasyon ng NBI. Lalo na ito si NBI Director Santiago, fiscal ito guys, judge ito. At saka ngayon ay haharap si Sara sa kanyang mga pinaggagawa. Di ba? Lalo't ito talagang binabanata niya si Pangulong Marcos Jr. Ang tanong ko, sino unang nanggugulo? Di ba si Sara? Siya ang nanggugulo Ginugulo niya si Pangulong Marcos Jr. tsaka si Speaker. Tahimik na nga ng mga tao na yun. Tapos siya naman nanggugulo. Tingnan mo yung asal-aso niya talaga sa House Committee kahapon dyan sa hearing. Feeling talaga magaling. Siya ang pinaka-perfect, magaling, malinis. Yung mga Pilipino hindi. Si Pangulong Marcos hindi. Si Speaker hindi. Mga masasama sila. Yun ang dating sa akin 'Di ba? Ang gusto niya, siya lang ang malinis. Siya lang ang kikilingan. Siya lang ang kampihan. 'Di ba? Kahapon naghanap siya ng kakampi. Sus Maria Josep, pupunta ka ng house, maghanap ka ng kakampi. Bakit? Fair naman sila magtatanong doon. 'Di ba? Ang kakampi nito, siguro dahil sa Senado, okay siya doon. Ganyan. Mga ugali natin, palitan natin. Huwag tayo ugaling askal. Ganun ka lang kasimple. So yun guys, ang aking pinaka-latest updates video. Bye and baboos. God bless Philippines.